Hi everyone, welcome back again dito sa ating channel. And for today's video nga is ito yung continuation ng ating unang in-upload na video kung paano natin i-reading yung ating mga electric submeter kapag umalis na yung ating tenant and kung ito ay pasok sa ating mga cut-off period. So dito nga sa first video ko na to, panoorin nyo na lang mga mi. Ayan, in-state ko dyan kung kailan yung naging last day niya sa pagstay niya dun sa room and kung paano natin i-reading yung mga naiwan niyang submeter. Itong video na to is related siya sa electric submeter. So meron din tayo sa water submeter pero separate content na lang yun para hindi kayo malito. And itong video natin na to is ito yung part 2. So dito natin makikita yung full computation kung magkano talaga yung nakonsumo ni tenant simula dun sa cut-off period hanggang sa pinaka last day na nagstay siya doon sa room natin. So last February 7 nga nag-reading na si Meralco sa amin and doon natin kukunin kung magkano yung nakonsumo ni tenant na umalis. Nag-last day siya noong January 27. And since February 7 pa ang reading namin, so medyo matagal-tagal yung hinintay natin. And ito nga yung aming monthly billing sa buwan ng cut-off na yon from January 8 to February 7. So nag-bill kami dito ng 4,741. So dito is tatlo kami ang nag-share, owner at saka dalawang tenant. Pero since isang tenant lang naman ang umalis, so ang kukumputin natin is yung tenant na umalis. So i-disregard muna natin yung isang tenant. Gagawan ko na lang siya ng separate computation para hindi po kayo malito. So ito yung ating computation para po sa tutorial video natin na ito. So ito yung ginawa kong computation and yung cut-off period natin is January 8 to February 7. So ito yung aming monthly bill. Ayan, kung makikita nyo dyan, ayan yung cut-off period natin is January 8 to February 7. So ito yung bill namin, 4,741. So dito natin kukumputin or kukunin kung magkano talaga yung nakonsumo ng tenant na umalis. Ayan, so ito yung kanyang computation na ginawa ko. Last day niya is January 27. Mamaya papakita ko yung nauna natin kinompute para at least masundan nyo po siya. So ito nga, kinapit ko lang siya. So ito yung bill natin, 4,741.98. Meron tayong kilowatt hour na 329. And na-compute ko yung per kilowatt rate niya is 13.80. So itong mga details na to is makikita nyo rin yan sa monthly bill natin. So ayan, computed na siya ni Meralco. Hindi na tayo mahirapan mag-compute. Ito yung kanyang kilowatt hour. Ito yung kanyang kilowatt hour per kilowatt hour or yung rate niya. And ito yung kanyang pinaka total bill. Siyempre meron din tayo ditong, ayan, due date kung kailan tayo magbayad. So, ito na nga siya. So, meron tayo ditong previous reading na 4057. Ito yung reading nung last month. Ayan, yung last month niya na reading. Ito yung 4057. And then, present reading niya is 4077. Ito naman yung kung kailan siya nag-last day or nag-stay doon sa room. So, ni-reading natin siya. So, ililess mo lang naman yung dalawang yan. So, meron tayo nakuha dito na 20 kilowatt hour. Ayan. And then, syempre, i-multiply mo lang siya dun sa rate natin or sa rate na binigay sa atin ni Meralco which is 13.80. Ito siya. 20 times 13.80. So, lalabas na 276 pesos yung na-consume pa ni tenant doon sa cut-off period na January 8 hanggang doon sa last day period niya na January 27. So, ipapakita ko sa inyo yung nauna nating computation para mas masundan po ninyo. So yun yung aking computation based doon sa nakonsumo ni tenant simula nung nag-last day siya ng January 27. So ang cut-off period kasi namin is from January 8 to February 7. So from January 8 to January 27, meron siyang nagamit or nakonsumo pa na kuryente na 276 pesos na dapat niyang bayaran sa akin. So dito naman sa next video natin, pakita ko sa inyo yung pinaka-umpisa, yung pinaka-start ng computation natin. Dinugtong ko na lang siya para at least mas masundan nyo po ng maigi. So, ito yung full computation natin, simula nung part 1 natin na video, at ito yung part 2 natin ngayon. So, ginawan ko na rin din siya ngayon ng tutorial para isahan na lang para doon sa mga hindi nakapanood ng ating part 1 na video. So, ito po yung scenario natin. Nag-last day si tenant is January 27, 2026. Ito po ay electric submeter reading. So, ang provider po namin ay si Meralco. So, ang cut-off period po namin sa kuryente ay from January 8 to February 7. So, stop muna tayo dyan. And gusto kong ipakita sa inyo dito, ayan. So, ito yung aming monthly bill. Ayan, makikita nyo dyan, cut-off period niya is January 8 to February 7. So, ayan yung reading namin. Ito yung total bill, due date. Ito yung rate niya, 13.80 kilowatt hour and 329 kilowatt hour for 1 month. So, ayan yung aming monthly bill, which is ni-reading to nung February 7. So, balik tayo dito sa computation. So, ito siya. Ang cut-off period natin ay January 8 to February 7. So, meron tayong previous reading and present reading. So, previous reading natin is 4057. Present reading natin is 4077. Ito po, itong na-reading ko is from January 7 to 27. Kasi yan na lang po yung mga days na in-stay ni tenant sa room.
So, meron tayong ditong 20 kilowatt hour. Ililess mo lang yan. So, ang next reading namin ay February 7. So, since nakapag-reading na siya and meron na tayong basis or pagkukuhanan ng ating mga information. So, ito yon. So, ang next billing statement namin, nilagay ko na rin dito is from February 9 to 12. So, yan po yung mga araw na expected na darating yung ating monthly billing. Ito po siya. So, dito naman, since meron na tayong mga information, ayan, kinompute ko na siya. Ito yung bill, kinopya ko lang. Meron tayong 4,741.98. Ang kilowatt hour natin in 1 month is 329. And ang rate na binigay sa atin ni Meralco is 13.80. So, itong total bill na to, tatlo kami ang maghahati dito. Ako at saka dalawang tenant. And since isang tenant lang naman ang umalis, so yung kino-compute lang natin dito is yung tenant na umalis. Para may idea lang po kayo. So, itong ating previous reading, meron tayo dito. Ito rin yan, yung nasa taas. Ayan. So, nire-write ko lang siya dito. Meron tayo dito 4,000 or 4,057 yung previous reading niya and 4,077 present reading. Meron tayong 20 kilowatt hour. I-multiply mo lang siya sa rate. 13.80. Doon kasi sa una nating ginawa, wala pa tayong basis na bill, wala pa tayong kilowatt hour, wala pa tayong rate. So, dahil nga nag-reading na ng February 7, ito na yung mga information na kailangan nating makuha. So, dahil ayan nga, nakuha na natin, meron tayong 13.80 na rate. I-multiply mo lang sa nakonsumo ni tenant from January 7 to 27. So, meron siyang 20 kilowatt hour multiply. Meron siyang nakonsumo na 276 pesos. So, ito yung babayaran pa ni tenant sa atin sa pagstay niya doon sa araw na January 7 to 27. So, ganyan lang yung ating computation mga mi. Ayan, sundan nyo na lang yan para at least may basis po kayo if ever na ma-encounter nyo po yung ganito. So, ayan yung part 2 ng ating electric submeter computation if ever na yung tenant po natin is umalis na. So, at least meron po kayong konting idea kung paano nyo po kukumputin yung mga natira nilang na konsumo sa room ninyo or kahit kayo po ay tenant, dapat alam nyo rin po yan kumputin. So, mas maganda na may alam tayo kahit papano, di ba? So, if ever na may comment din kayo, drop down nyo lang dyan sa ating comment section. Binabasa ko po siya lahat. And if kailangan po talaga gawa ng content katulad nito is gagawan ko po siya ng content. Thank you so much po sa mga nagfa-follow. Ang dami ko pa pong question na sasagutin. And sana po pag magkaroon ako ng free time, lahat po yan masagot ko and magawin ko siya ng content. So sana po makatulong yung ating tutorial para po sa mga medyo naguguluhan dyan kung paano magko-compute ng ating mga electric and water submeter. Babangan nyo po yung iba nating uploaded videos about sa computation ng ating water and electric submeter. So meron po akong ginawang playlist dito. Ayan. Pwede nyo po yung panoorin or baka nandyan po yung inyong mga concern or yung question. Pwede nyo po siyang panoorin and kung gusto nyo naman po i-play na lang yung playlist natin, dire-diretso na po yan. Pag kinlik nyo yung playlist, magpe-play na po siya automatic yung ating mga videos dyan. So yun lang, sana nakatulong yung ating video. Thank you for watching guys and until next time, bye-bye!